from Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web through broadcast and social media. This Easter season, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, ika-4 ng Mayo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nagsagawa ang Special Earth Day Celebration ng Capiz Archdiocesan Social Action Center o CASAC kung saan nakilahok ang mga scholar ng Alay Kapwa Educational Assistance Program mula sa Barangay Agnaga, Cuartero at Barangay Olotayan, Rojas City sa lalawigan ng Capiz. Layunin ng gawain na mabigyan ng higit pang kaalaman ang mga kabataang mag-aaral hinggil sa environmental stewardship o pangangalaga sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng nature-themed activities ay nabigyan pagkakataon ng mga scholar na maunawaan ng konsepto ng ekolohiya at ang ugnayang lahat ng nilalang. Binigyan din sa gawain ng kahalagahan ng environmental conservation, sustainable practices at kampanya ng mga kabataan sa pangangalaga sa nag-iisang tahanan para sa susunod pang henerasyon. Bilang bahagi naman ng Alay Kapwa Educational Assistance Program ay pinamahagi ng CASAC ang allowance sa mga scholar para sa buwan ng Abril. Sa pamamagitan nito ay umaasa ang simbahan na matutulungan ang mga scholar na matugunan ang pangailangan sa pag-aaral at iba pang mga gastusin. Magbabalik ang mga balita mamayang 3:00 sa kanyang kapanalig Maria Navales. Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondoc tuwing Sabado mula 2:00 hanggang 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, mabiyaya, magandang hapon sa inyong lahat. Samahan niyo po ako ngayon sa ating pagninilay ng salita ng Diyos sa araw po na ito. At tunay na tayo po ay makakadama ng tunay na kagalingan, galak, kapayapaan sa ating puso. Kaya simulan natin ang ating healing program. Simulan natin sa buhay natin ang tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas. Pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinadalangin ko sa iyo ang lahat na nanonood, nakikinig, at sa lahat na naririto. Patnubayan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang nasa ganon maging matatag kami sa mga pagsubok sa buhay na ito.
At nananalig kami, ang lahat ay mapagtatagumpayan namin dahil kayo ang aming kapiling sa buhay. Kayo ang aming lakas. Kayo ang nagbibigay buhay sa amin. Kaya Lord, maraming pong salamat. Ang lahat na nanood, nakikinig sa mga oras na ito, patnubayan niyo po't gabayan ng yung walang hanggang pag-ibig, habag, pagpapala. Ang iyong banal na Espiritu Santo ay sumaamin nawa, Panginoon, upang mapuspos kami ng pag-ibig, kagalakan sa aming buhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa unang-una ngayon, magpakailanman magpasawa ng gansya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyayang hapon sa inyong lahat. Nais ko muli kayo na sa araw po na ito, muli naghanda po kami ng awitin na ating pakikinggan at magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Pakinggan po natin ang awitin na ito na Kailan Pa. Kailan pa'y bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatangyan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay palingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatangyan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Muli, mga kapanalig, mga brothers and sisters, napakinggan po natin ang awitin na Kailan Pa. Bago po ang lahat, binabati ko po kayo muli na maligaya, mabiyayang hapon sa inyo lahat. At sa lahat po na nanood sa atin ngayon, sa ating Facebook live stream DCRV, maligayang panonood po sa inyo lahat. Ganun din po sa ating signal cable, Sky Cable 31, I think 31, ano ba yan? Sa ating Sky Cable na nanonood sa Signal Cable 313, maligaya, mabiyayang panonood, pakikinig po sa inyo lahat. At sa ating Facebook page, Ang Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Lubos po ako nagpapasalamat po sa inyo. At talagang kung hindi po, talagang napakabuti ng Diyos dahil sa araw po na ito muli magkakasama-sama tayo upang pagnilayan ang kapangyarihan, ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay sa ating lahat. At binabati ko po ang ating minamahal na kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani Jr. Maligaya, mabiyayang pakikinig po sa inyo lahat. At sa ating minamahal na Kura Paroko ng Santo Domingo Church, ang ating minamahal na si Father Simon Peter Ramos, maligaya, mabiyayang panonood, pakikinig po. At sa inyo po lahat, mga kapanalig, magandang hapon po sa inyo lahat. At sa ating awitin na Kailan Pa, dito sinasabi sa atin ng awitin na ito na kailangan nating bigyan kumbaga bigyan natin ng pansin at unahin natin
na ibigay ang ating buhay at lakas kanino? Sa poong may kapal. Kaya nga sabi nga, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas na sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Amen? Bakit kasi yung kanta na ito parang nagtatanong sa atin, kailan mo ba ibibigay yung buhay mo't lakas sa Diyos na sa Kanya nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Kasi bakit tinatanong sa atin na kailan pa? Marami kasi ngayon, marami sa atin na para nag-aalinlangan na ibigay ang lahat sa Diyos. Pero makikita mo naman, obviously, marami nahihirapan sa buhay, kahit mayaman, maraming naguguluhan sa buhay, kahit nasa kanya na lahat. Anong dahilan? Kasi hindi nila kayang ibigay ang tiwala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng lakas at buhay. Kaya pala, ito'y isang paalala sa atin, itong awitin na ito, na kung saan maantig ang ating damdamin na bakit hindi ka maglingkod sa Diyos ngayon na. Ngayon na po. Kaya nga, makikita po natin na kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa, kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Amen? Maraming sabi, malakas ako. Maraming pang oras. Pero sabi nga, hindi natin tiyak ang ating buhay. Hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. Kaya ngayon pa lang, gawin na natin yung tama at yung dapat at yung makakabuti sa ating buhay at sa ating kapwa. Ano po yung makakabuti at ano po yung tama at dapat? Anong sabi sa atin ngayon ng ating Panginoong Diyos sa ating Ebanghelyo ngayon? Diba sabi sa atin ng Diyos, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat niyong malamang napupuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Amen? Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Palakpakan natin ng Diyos. So, isang paalala sa atin na hindi tayo sa sanlibutan, mga kapatid, mga kapanalig. Hindi tayo dito sa lupang ito. Tayo lang po ay naglalakbay. Turista. Kaya sa ating ebanghelyo ngayong araw po na ito, ayon sa ating Panginoong Diyos na sinulat ni San Juan, Kabanata 15, versikulo 18 hanggang 21, ito yung sinabi sa atin ng Diyos, yung katotohanan. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat nyong malaman, napuot na ito sa akin bago sa inyo. Amen? Kung kayo nga'y sa sanlibutan, ibig kayo nito bilang Kanya. Pero ito yung sinabi sa atin ng Diyos, para saan ba tayo? Sa sanlibutan o sa langit? Ito na sinagot ng Diyos. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Amen? So, buksan natin ang ating isip. Buksan natin ang ating tainga upang mapakinggan natin at maunawaan natin ang sinasabi sa atin ng Diyos. Huwag nating hayaan na, huwag nating tanggapin. Kasi marami, di ba, uulitin ko yung favorite na, siguro lagi naririnig na, hindi ba yung favorite na verse ko sa John 8 na sabi sa atin ng Panginoong Hesus, bakit hindi ninyo maunawaan bakit hindi ninyo matanggap ang aking sinasabi, sapagkat hindi nyo maunawaan ang aking aral at tuntunin. Amen? So, ibig sabihin, babalik ulit tayo sa basic, mga kapanalig. Sa pinaka-basic ng buhay. Kailangan pala tanggapin natin ang katotohanan na tayong lahat ay papanaw, na tayong lahat ay may tuldok ang buhay, pansamantala lang ang ating buhay sa mundong ito. At may alala at tandaan natin na ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos Ama, ay naghanda sa atin ng tirahan sa langit. At yun ang ating tunay na tahanan.
Kaya nga sinabi ni Lord sa ating pagbasa na hindi kayo sa sanlibutan, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. So kung alam natin na tayo ay pansamantala lang dito sa mundong ito, kailangan ngayon pa lang tayo na ay maglingkod sa Diyos na may lalang ng ating buhay. Kaya nga, bakit ka pa mag-aalinlangan? Bakit ka pa matatakot? Bakit ka mag-aalinlangan na sumunod kay Lord? Bakit ka mag-aalinlangan na ibigay mo ang lakas mo, ang lahat sa Panginoon Diyos, samantalang ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang magliligtas sa iyo sa kapamakan, sa masama, at maging sa kamatayan at kaparusahan sa impyerno. Amen? So, ibig sabihin, kung ang Diyos ang ating tagapagligtas, kung siya yung bukal ng buhay pagpapala, bakit hindi ka susunod sa Diyos? Bakit hindi ka maglilingkod sa Diyos? Kaya sinabi sa ating awitin na kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas. Kasi bakit? Ang araw at natin lilipas, ay ibig sabihin lilipas, hindi forever bata tayo. Hindi forever tayo tumatakbo, naglalaro. Ibig sabihin, may oras na tayo isinilang, at may oras din na tayo tatanda. At may oras na tayo lilisan sa mundong ito. At nawa sa paglisan natin sa mundong ito, tayo po ay taas noo, na hindi dahil mayaman ka, kundi dahil naganap mo ang pinakamahalaga sa buhay. At yun ay napaglingkuran natin ang Poong May Kapal sa ating buhay at nagawa natin ang kalugod-lugod sa Diyos. At yun ay ibigin siya, sundin siya at paglingkuran at gumawa ng kabutihan sa ating kapwa na magbibigay sa atin, na magliligtas sa atin laban sa masama, laban sa kapamakan at maging sa kaparusahan sa impyerno at kamatayan. Amen? So bago po ang lahat, magbigay po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nakasulat ba ang paniniwala ninyo sa Biblia? Bakit ba ninyo sinusunod ang Santo Papa? Bakit nagdadasal kayo sa mga ribulto? Bakit kayo nangungumpisal sa mga pari? Bakit kayo sumasampalataya sa mga santo? Bakit kayo sumasampalataya kay Maria? Ligtas na ba kayo? Ang kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga doktrinang Katoliko, mga lumipas na kwento, mga maling datos, at mga fake news. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit kailangan nating magkaroon ng tumpak na kaalaman. Kaya narito na ang Catholic, ang Catholic Information Hub ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan na maghahatid ng mga tumpak, napapanahon at makabuluhang impormasyon sa simbahang Katolika, kanyang mga ministries, organizations, liturgical services, at social apostolates. Layon ng Catholic na ipaalam ang mga mahalagang impormasyon sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng isang online platform. Bisitahin lamang ang website sa www.catholic.ph. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Sa ating mga kapanalig, uulitin ko, napakahalaga na piliin natin at magdesisyon tayo ng yung pinaka-the best sa buhay natin. At para tayo ay makapagdesisyon at makapili ng tama at dapat at ng mabuti, hingin natin ang tulong, ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Kasi bakit? Without the help of the Holy Spirit, hindi po natin magagawa yung pinaka-the best sa buhay. Dahil ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, ito ang magtuturo sa atin ng tama at ng katotohanan. At sa ayaw mo't sa gusto, kung bubuksan natin ang ating puso, ang ating isip sa ating Panginoong Jesucristo, dadaloy ang
ang kapangyarihan ng Diyos through the power of the Holy Spirit at magugulat po tayo. Maunawaan natin ang lahat ng bagay. Hindi ka na magtatanong, hindi ka na magreklamo o hindi ka na mahihirapan sa buhay. Kasi bakit? Dahil tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ay kanyang bibigyan ng karunungan, ng talino na hindi may iibigay o hindi mabibigay ng mundo, ng sanlibutan, ng talino sa mundo. Amen? Kaya nga sinabi po sa atin ng poong may kapal ng ating Panginoong Jesucristo, ang karunungan sa sanlibutan ay para sa Diyos isang kamangmangan. Totoo naman, kasi magkaiba ang karunungan ng sanlibutan at ng karunungan ng Diyos. Dahil ang karunungan ng Diyos, iyan ang magtuturo sa tao ng daan ng katotohanan upang maabot natin ang pinakamalaga at yun ang buhay na walang hanggan. Pero ang tinuturo ng sanlibutan, kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan, maliligaw po tayo. At paano tayo maliligaw? Kasi halimbawa na lang mga kapanalig, sa buhay natin, ito ang daan patungong kung nga sa bahay mo, alam mo, itong daan papuntang sa Radyo Veritas, alam mo yung papuntang Radyo Veritas, papuntang West Ave. 'Di ba? Pero kung ikaw ay sa iba dumaan, papunta ka ng patawag dito ng circle, ay lumampas ka, hindi ka naka left turn sa papuntang west, tingin mo maliligaw ka. Saan ka papunta? Sa ibang daan, sa ibang lugar. I mean to say, ganito rin sa buhay natin. Kung hindi mo tatahakin ang daan ng Diyos, hindi ka makakarating sa pinakarurok ng ating buhay. Kasi akala ng tao, ang pinakarurok ng buhay ay yung maabot mo yung pangarap mo. Yung maging tanyag ka, sikat ka, makapangyarihan ka, at titingalain ka ng tao. Pero ano ba ang tinuturo sa atin ng Diyos? Ano ba yung dapat nating pahalagaan na tinuturo ng poong may kapal? Anong tinuro sa atin ng Diyos? Diba sabi sa atin ng Diyos, bagamat ang Panginoong Jesucristo ay napakayaman, pero namuhay siya sa kadustaan para mapagyaman niya tayo ng kanyang kadustaan. So, ibig sabihin, pinapakita ng Diyos na wala sa kayamanan ang tunay na mayaman. Ang tunay na mayaman ay yung kaya mong abutin ang iyong kapwa. Ang mga nahihirapan, kaya mo silang tulungan upang di sila mahirapan. Yung hindi kayo, kasi maraming tao sa ating panahon ngayon, mga walang pakialam. They don't care. Pero kaya naman nilang tumulong. Amen? At ayaw ng Diyos na tayo walang pakialam. Kasi hindi yun ang turo ng Diyos, hindi yun ang turo ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Ang turo ng Diyos, diba nung ako ba ay nagutom, ako ba ay yung pinakain? Nung ako ba ay nauhaw, ako ba ay yung pinainom? Nung ako ba ay walang damit, ako ba ay dinamtan mo? Amen? Nung ako ba ay nagkasakit, ako ba ay binisita mo? Nung ako ba ay nabilanggo, ako ba ay dinalaw mo? It means to say, ang tunay na misyon ng tao sa buhay ay meron kang malasakit. At para magawa mo yung malasakit sa kapwa mo, kailangan mo ng lakas ng Diyos through the power of the Holy Spirit upang hindi tayo matalo ng kasinungalingan ng sanlibutan. Kasi, ito lang, i-share ko lang po sa inyo ang sinabi sa atin ni Father. Hindi ko nakalimutan ko yung pangalan niya. Kanina nakinig po ako ng misa ng alas 9 ng umaga sa Quiapo. Ang sabi niya sa ating mga pagbasa ngayon, sabi niya, dalawang tanong na gusto na sagutin. Number 1, ano ba yung nagiging dahilan? Bakit lumalaganap ang mabuting balita sa mundo? At number 2, bakit dumarami ang nananampalataya? So ano yung sagot? So ang sagot na sinabi sa atin ng ating mahal na pare, dahil may mga tao nagdadala nito sa iba't ibang parte ng mundo. May mga alagad ng Diyos kung saan nagpupunta upang ibahagi ang kwento o aral ng ating Panginoon. Amen? Sa totoo naman,
Di ba makikita natin, lagi nagpapadala ang Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Sa lumang tipan, sino pinadala niya? Mga propeta ng Diyos upang magdala sa lahat ng tao ng mabuting balita ng Diyos. Amen? At ganun din mga alagad ni Jesus sa bagong tipan. Mismo na si Jesucristo ang pinadala ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ang ipinadala ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Kaya lumaganap ang mabuting balita ng Diyos sa buong mundo. Hindi po simple. Bago nila naganap ito, dumaan sila ng maraming pagpapahirap ng tao. Hindi po basta-basta ito nangyari. Dinanas nila yung hirap, yung sakit, mga pag-uusig. Hanggang maging buhay nila ay inialay nila para lang mapagtagumpayan ang misyon na pinagagawa ni Jesus. At yun ay pangaral ang mabuting balita na Diyos. At hanggang ngayon, sa ating panahon, nagpapadala ang Diyos sa atin ng kanyang mga lingkod upang ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Ang ating mga minamahal na mga bishop, mga pope, ang ating pope, mga bishop, kaparian, at ganoon din tayo ng mga laiko, ng mga sisters and brother o preacher ng Diyos na nagpapalaganap, na nagtutulong-tulong para maipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Pero tingnan natin yung mga naranasan ng mga alagad ng Diyos, ng mga propeta. Madali ba sa kanila na gawin ito? Madali sa kanya, pero dahil sa kasamaan ng mundo, ng sanlibutan, anong ginagawa ng sanlibutan? Katulad ng nangyari sa mga alagad ni Jesus. Diba? Ano ginawa sa kanila? Dinadakip sila, binibilanggo, hanggang ipatayin sila, hanggang ipako sa krus. Pero hindi ito naging hadlang upang maipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Dahil bakit? Dahil sa mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos, ang tao ay naging matatag ang pananampalataya. Di ba basahin ko lang po? Sabi nga dito sa atin lahat, pinatatatag, sabi sa atin ni Lord, binibigyan kayo ng kapangyarihan. Ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naligtas kayo kung matatag kayo nanangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Amen? So, ibig sabihin, ang mabuting balita na ipinangaral sa atin ng mga kaparian, bishop, at ng mga sa bagong tipan, mga alagad ni Jesus, yan ang naging saligan, yan ang naging, sabi nga, diba, na ipinangaral ko sa inyo, yan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. At dahil dito, sa pamagitan nito, ay naligtas kayo kung matatag tayong nanangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. So, ibig sabihin, in other words, yung mabuting balita pala na dinadala ng mga alagad ng Diyos, yan pala ang saligan ng ating pananampalataya. At dahil dito, tayo ay naliligtas kung tayo matatag na nanangan sa salita na ipinangaral ko sa inyo. Kaya pala, pagdating sa pagmimisyon kay Lord, maraming nagpapahirap sa servant ni Lord. Katulad ko na lingkod ng Diyos. Hindi po simple yung dinanas ko. Akala ko noon nung natatrabaho ko, doon ko lang dadanasin yung pang-aapi. Pero dito pa pala, akala ko sa paglilingkod wala na yung ganong pang-aapi. Pero ikaw naglingkod sa Diyos, mas mahirap pa pala. Totoo naman yun. Mas mahirap pala yung kasi pag ikaw nagtatrabaho, walang mag-uusig sa'yo. Parang, mo lahat. Pero nung ikaw naglingkod na sa Diyos, nandyan yung mga pagpapahirap o pang-aapi, pang-uusig sa'yo. Pero wag mong tingnan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Katulad ng ginawa ng mga alagad ni Jesus. Sa kabila ng lahat,
Hindi sila natakot ialay ang kanilang buhay alang-alang sa Panginoong Hesus dahil nababatid nila na sila ay muling bubuhayin ng Diyos pagkakaluban ng buhay na walang. Totoo naman mga kapanalig. Huwag tayong katulad si Esteban, kahit na binabato na siya, nakita pa niya yung bukas ang langit at nakita niya ang Panginoong Hesus na sa kanan ng Diyos. So, how very amazing. Binabato ka na para patayin. At ikaw ay talaga inuusig na. Si Esteban, 'di ba? Kung mababasa natin. Pero hindi niya nakita yung sama ng ginagawa sa kanya ng tao. Bagkus nakita pa niya bukas ang langit. At doon nakita niya ang Panginoong Hesus. So sana sa buhay natin, na gaano man kasakit o gaano man kahirap ang ating dadanasin, mas nakikita natin na bukas ang langit. At dahil dito, ang buhay natin ay gagaan. At dahil dito, hindi mo makikita yung pangit. Mas makikita mo yung ganda ng buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Mas makikita mo yung plano ng Diyos na maganda para sa iyo. At yun, naghanda siya ng silid sa langit. So bakit mo sisirain ang buhay mo? Dahil sa masama, dahil sa galit, o dahil sa paghihiganti. Samantalang may magandang buhay na inihanda sa iyo ang Diyos sa langit. Amen? Kaya wag po tayong susuko, magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Bago po ang lahat, magkakaroon tayo ng time check. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 22 minuto makalipas ng 2:00 ng hapon. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. So, uulitin ko, ang mga alagad ng Diyos, mga tagapagdala ng mabuting balita ng Diyos, hindi po simple ang dinanas nila. Marami silang mga pagtitiis, hirap na dinanas. Basahin ko lang po. Sabi nga dito sa atin. Sabi sa atin, ako'y hinagupit. Sa halip, pinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapigatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinalanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganun din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang katwiran ng siya kong sandatang panlabat pananggalang. Naranasan kong parangalan, siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y tinuring na sinungaling gayong katotohanan ng aking sinasabi. Ako'y tinuturing na kilala ako'y itinuring na di kilala kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Palakpakan natin ng Diyos. So, dito sa atin, sa 2 Corinto 6:3-13, ito po yung naranasan ng mga lingkod ng Diyos na sabi nga sa atin ng Panginoong Diyos, dinanas nila hinagupit, ibinilanggo. Yung mga alagad ni Jesus, diba, binugbog, naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ilang araw. Di ba totoo naman? Katulad ako na nag-aaral ako ng college as physical, inaral ko, BSPT, hindi ako nagpupuyat, kahit nagbulat sa hindi ako nagpupuyat. Samantalang ngayon, naranasan kong magtrabaho, magdamag para kay Lord. Hindi para sa sanlibutan, na para sa Diyos. Matulog ng 3:00 na dati hindi ko kaya.
Ito yung dinadanas na lingkod ng Diyos na hindi naman nakikita ng tao. Kasi akala nila wala lang. Pero hindi nila alam na ipaglalaban mo ang Diyos sa buhay mo. Kasi ano yung kapalit? Sinabi na ng Diyos. Ano yung kapalit na ito? Na kung ang tao maligtas mo, kung may tao na nilis ng landas at naligtas mo sila, na ituwid mo sila, ikaw ay nagligtas sa kanila sa kamatayan. So ito yung napakalaking big mission ng lahat ng tao, hindi lang sa amin na lingkod ng Diyos, hindi lang sa amin na preacher ng Diyos. Tayo pong lahat ay merong pananagutan sa ating kapwa. Kung ikaw binigyan ng gift of preaching, mangaral ka. Kung ikaw binigyan ng resources, kayamanan, gamitin mo sa tama, sa mabuti. At ano yung tama at mabuti? Tulungan mo ang iyong magulang. Tulungan mo yung kapwa, ang mga mahihirap, ang iyong kapatid. At tulungan mo ang gawain ng Diyos, ang lingkod ng Diyos. Dahil itong pangangaral na ito ay hindi naman para sa akin, hindi naman para kanino, kundi sa lahat ng tao. Dahil sinabi na ng Diyos, ang kanyang salita ay espiritu at buhay. At sinabi pa ng Diyos na ang kanyang hindi gamot na pantapal nagpagaling sa kanila. Anong ibig sabihin ng Diyos? Dahil ang kanyang salita ang nagpapagaling sa buong sangkatauhan. Amen? At sabi pa niya, ang Diyos ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ang masamang tao ay maaaring pumatay, ngunit hindi siya maaaring bumuhay ng patay. So, ibig sabihin mga kapanalig, para pala tayo ay gumaling, mabuhay, maligtas, tanggapin natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag nating pabayaan. Kaya nga sinabi ni San Pedro, hindi namin pwedeng pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Maglagay tayo ng tao na tapat sa Diyos na mangangasiwa ng pangangailangan ng mga balo. At kami gugugulin namin ang aming oras panahon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kaparian, tinalikuran niya lahat at sila ay ang kanilang oras pa na ginugol nila sa pangangaral. At sa buhay ko rin, ganoon na rin ang nangyayari. Amen? Subalit, marami ang hindi nakikita ang kalagahan ng misyon na ito. Kasi, bakit mo nasabi? Kasi hindi ka naman dapat mahirapan. Hindi ka naman dapat... Kasi, ang dapat ay dapat magaan. Pero bakit nahihirapan ng tao? Kasi ang maraming tao nabubulag sa sanlibutan. Amen? Kaya nga sinabi ng ating ni Father kanina, mahalaga sa unang pagbasa, sina Pablo bago magpunta sa iba't ibang lugar, hiningi nila ang gabay ng Espiritu Santo. Amen? Ng Espiritu Santo. Kasi dito makikita natin na naglakbay sina Pablo sa lupay ng Phrygia at Galatia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kahit bumagtas sila ng Mysia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, may isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia, tulungan nyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Kaya ganoon na lang kahalaga ang pangangaral ng mabuting balita ng Diyos. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos, diba? Sabi niya sa atin, okay, gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita, gaya na sinulat ni Isaias. Panginoon, sino naniwala sa aming binalita? Kahit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen? So, ibig sabihin, yun yung sinabi nga sa atin, yung narinig natin na mabuting balita, yan ang saligan ng ating pananampalataya. Kung ikaw ay nakinig, paano kung hindi ka nakinig? Paano kung hindi mo pinahalagahan ang pagsisimba? Paano kung wala kang oras magsimba? Paano kung wala kang oras dumalo ng piging ng Diyos, ng Sunday fellowship? Ano mangyayari sa ating paniniwala? Magiging mababaw. What do you mean mababaw? Kapag may kagalit ka, may nakasakit sa'yo, 10 years na, nasa puso mo pa yung galit, ibig sabihin, napakababaw.
Dahil ang tunay na malalim na pananampalataya ay marunong ka magpatawad. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At kung ang tao hindi marunong magmahal, hindi mo lubos na kilala ang Diyos. At para lubos na natin makilala ang Diyos, kailangan nating magpakumbaba. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan na tanging kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Wala sa pride, wala sa galit, wala sa inggit. Dahil sinabi nga sa atin ng Diyos, di ba? Ang karunungang mula sa Diyos. Sino sa inyo marunong at nakakaunawa, ipakita nyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag nyo iyang ipagmalaki at huwag nyo ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa dyablo. Amen? Sapagkat saan man nagahari ang git at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng mga masamang gawa. Amen? So, ibig sabihin ng Diyos, huwag mong ipagmalaki kung ikaw ay merong, ngunit kung nagahari sa inyong puso ay inggit at makasarili. Anong ibig sabihin ng inggit? Yung, ay, buti pa siya, ganito, ganyan. Kasi, sa totoo lang, lahat tayo binigyan ng Diyos ng talent, gift. Nasa sa atin lang kung paano natin ito pagyamanin. Hindi unfair ang Diyos. Ang Diyos ay makatarungan. Kung ikaw ay pango, tanggapin natin to dahil mayroong likas ng kagandahan sa atin. Kung ang kulay natin kayumanggi, tanggapin natin to. Huwag tayo mainggit sa maputi o sa kayumanggi o sa anuman. Kasi tayo nilikha ng Diyos na may kanya-kanyang kagandahan. At kailangan lang, we have to appreciate kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. Matuto tayong magpasalamat lagi sa Diyos. Amen? Kaya alisin ang inggit. Alisin ang anumang ang makasarili. Ano yung makasariling hangarin? Gusto ko ganito, gusto ko mas malaki sa akin, sa inyo konti. 'Di ba? At dahil sa mga ganyang dahil sa ganyang isip, yan ay sa dyablo, sinabi ng Diyos, hindi sa Diyos. Totoo naman. O gusto mo lumaki ang pera mo kaya magpapatubo ka ng pautang. Pero ano ba ang para sa Diyos? Ang nais ng Diyos, huwag kang magpapatubo ng pautang maging sa salapi o sa pagkain. Matakot ka sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, tatanggapin natin at para maunawaan natin ang sinabi ng Diyos, tanggapin natin ang katotohanan. Na mas sabi ng Diyos, di ba? Ang parang pagpapautang sa Diyos ang pagtulong sa mahirap. Hindi man siya makabayad, ang Diyos magbabayad. At ito ay hindi matanggap ng sanlibutan. Kaya nga magkalaban ang sanlibutan at makalangit. Totoo naman. Pero kung titingnan natin ang ginawa ni Jesucristo, wala siyang ginawa kundi abutin ang mga mahihirap. At ito ay pinakain niya ang mga nagugutom. Ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad, nakatindig. Ang patay na buhay. Ano ibig sabihin? Na lahat tayo ay may dapat abutin ang ating kapwa. Huwag tayong makasarili. Huwag tayong maging self-centered. Kailangan maging Christ-centered tayo. At para maging Christ-centered tayo, kailangan natin bigyang halaga ang pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng oras at panahon. Magsimba po tayo. Dumalo tayo every Sunday fellowship, mga seminars. At dito bababa ang Holy Spirit. Kaya napakalaga na pag-araw ng linggo, ibigay natin yan sa Diyos. Bukod, hindi pwedeng, kasi busy ako, mabili pag-araw ng linggo. Alalahanin natin, isang kalugihan sa tao ang hindi mo makilala at kilalanin at mapaglingkuran ng Diyos. Kasi bakit? Hindi ka naman maliligtas ng pera mo pag namatay ka sa taong nakaratay sa kayamanan. Baliwala ang kayamanan. Anong kailangan niya? Yung kapangyarihan ng Diyos, yung habag ng Diyos para siya ay gumaling spiritually upang siya ay magkaroon ng eternal life, ng buhay. At kasi ang pera hindi naman madadala sa langit. Kaya nga sinabi sa atin ni Lord, di ba? Mawala na sa lapis, sa kapatid, kaibig, huwag lamang itong amagin, mawala sa taguan. Ano ibig sabihin ng Diyos sa atin dito? Huwag kang matakot mawala ang kayamanan. Matakot ka kung ang iyong kaluluwa, kung ang iyong pagkatao ay mawala dahil lang sa kayamanan, dahil naging madamot ka, dahil nawalan ka ng habag sa kapwa, dahil nawalan ka ng pakialam sa iyong kapwa. At itong ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na madamot. Ayaw ng Diyos na wala kang pakialam.
Kaya nga sinasabi sa atin, tinuturo ng Diyos ang daan ng katotohanan, ang daan ng buhay at ng kaligtasan. Saan ka ba dadaan? Sa daan ng kabutihan o sa daan ng kasamaan? At kapag dumaan ka sa daan ng kasamaan, nandyan ang mga kasinungalingan ng mundo. Di ba sasabihin ng tao, ay, kailangan pagtanda mo marami kang kayamanan, marami kang para pagtanda mo hindi ka kawawa. Ano ba sinabi ng Diyos? Ano ba sinabi ni Lord? Ano mapapala ng tao? Makamta mo lahat ng bagay. Kung ang kapait nito, buhay mo mawala. So, contrast sila. Magkasalungat sila. So, kung ikaw ay matalino, kailangan, ang dapat pakinggan mo ay ang sinasabi ng Diyos, ang salita ng Diyos na magtuturo sa atin ng tunay na talino, ng tunay na karunungan upang may panlaban tayo sa kasinungalingan ng mundo. At kailangan natin ng tulong at gabay ng Holy Spirit. Amen? Bago po lahat, magkakaroon muna tayo ng break. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation No. 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen? Kaya nga uulitin ko, magkalaban po ang sinasabi ng sanlibutan at ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Pero kung tayo'y matalino, alam natin kung sino ang ating paniniwalaan. At yun ang sinasabi ng Diyos, ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa tao. So kung alam natin ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos na bumubukal sa bibig ng Diyos, hindi mo ito kukontrahin. Bagkus susundin mo ito, tatanggapin at isasabuhay upang dumaan ka sa daan ng buhay ng kaligtasan. Dahil sabi nga ng Diyos, kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinaaway naman nyo ang Diyos? Sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag nyo akalaing walang kabuluhan ng sinasabi sa kasulatan. Ang espiritu nilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Amen? Kaya nga ibig sabihin sa atin ng Diyos, kapag kinaibigan nyo ang sanlibutan, kinaaway nyo ang Diyos. Diba? Kaya nga, sasabihin ng tao, bakit judgmental ka naman? Diba, samantalang sinasabi mo lang katotohanan na bawal mga lunya, huwag kang makikipagrelasyon sa may asawa. Dahil yan ay, labag sa Diyos. Huwag kang mangangalunya. Kaya nga, nasabi, pagka sinang-ayunan mo yung ganyang pamumuhay, ano sabi niya? Kaaway mo ang Diyos kasi kinaibigan mo ang sanlibutan. Amen? Kaya nga kapag tayo nagpapakabuti o nagbabago through the power of the Holy Spirit, marami na ang mag-uusig sa'yo. Pero tandaan lang natin ito. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Lalo tayong kumapit sa Panginoong Diyos. Amen? At tingin natin ang lakas ng Diyos, ng kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya nga, maraming mga halimbawa, di ba totoo naman, pag sinabi na, ngayon, di ba lantaran na, babae sa babae, lalaki sa lalaki, pero ano ba yung turo ng Diyos? Sinabi sa atin ng Diyos, ang nakipagsiping sa kapwa lalaki, kapwa babae, karumal-dumal.
Sino matapang na ipapahayag ito? Yung taong merong sakit sa kapwa. Yung taong merong lubos na pagmamahal sa Diyos. Pero kung wala kang pakialam, hahayaan mo na lang sila sa maling pamumuhay. Pero dahil ayaw ng Diyos na tayo ay maligaw at anong mangyari? Mamatay at maparusahan dahil sa hindi natin pananalig at pagsunod sa Diyos. Kaya sabi nga di ba ni Lord, kaya ang bawat isa sa inyo ay hatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisinga kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumaksak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay sapagkat di kayo dapat mamatay. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkakasala ay mamamatay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya sabi niya, sinusunod niya ang aking mga utos at mga katuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. So, para pala mabuhay ang tao, hindi para miyan ng kung ano-anong bagay. Ang kailangan palang gawin ng tao ay sabi niya, lumayo kayo sa inyong kasamaan at sundin nyo ang utos at aral at tuntunin ng Diyos. Kaya gano'n na lang kahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa kabila ng lahat, iniahal ng mga alagad niya ng mga propeta, maging ang Panginoong Jesucristo, inialay niya ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan sa krus. Bakit? Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Na sino mang lumapit kay Jesus, na sino mang manampalataya kay Jesus, sumunod at maging matapag na manindigan sa Diyos, sa kabutihan at sa katapatan, ay magkakaroon ng pinakamalaking kayamanan. At yun ang tirahan, ang buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Kaya nga sa ating lahat, sabi niya, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos, lalapit siya sa inyo. Hugasan nyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin nyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo umiyak at tumangis. Palitan nyo ng pagluwang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen? So, labanan nyo ang dyablo. Hindi mo pwede sabi, mahina ako, tao lang ako. Pero hindi nagkulang ang Diyos. Binigay niya ang kanyang, di ba, bago umakyat si Jesus, sabi niya, hindi ko kayo iiwan. Ibibigay ko sa inyo ang aking banal na Espiritu Santo. Yan na maging panlaban natin sa masama, sa kapahamakan, maging sa kamatayan. Kaya kailangan natin sa buhay natin ang tulong, ang gabay ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Kaya walang sino man ang makapagmamalaki. Marami akong ganito. Hindi. Wala naman sino man ang makapagsasabi na kawawa siya. Dahil ang tunay na mapalad ay yung tao nakikinig ng kanyang salita at tumutupad nito. Diba? Kaya nga sabi sa atin, diba? Kaya tumibay sa pananampalataya mga kaalid ng bawat simba at dumarami ang mga bilang ng mga alagad araw-araw. Kaya nga sabi nga, mahalaga sa aspeto ng buhay sa paglilingkod sa Diyos na hihingin natin yung paggabay ng Espiritu Santo upang maging mabunga ang lahat ng ating gagawin. Maging mabunga lamang ito kung kasama natin ang Panginoon. Ito yung sabi ni Father, hingin ang gabay na tulong ng Espiritu Santo. Amen? Habang lumalapit tayo sa Diyos, dumating ang paghihirap, pag-uusig. Naranasan natin ang mga paghihirap sa atin. Maraming tao nagsasalita ng masama tungkol sa atin. Dahil ang puwersa ng kasamaan, hihilahin tayo pabalik sa Kanya. Ito yung sermon ni Father kanina. Kapag tayo nagsusumikap maging mabuti, tumatahak sa pagbabago, ang puwersa ng kasamaan, hihilahin tayo pabalik sa Kanya dahil ayaw ng masama na tayo ay magbago. May totoo naman. Nag-aakin na sa'yo, alika, attend ka every Sunday, magsimbap tayo, attend ka sa gawain natin every Sunday fellowship. Kaya nga inimbitahan namin ko every Sunday, 2 o'clock hanggang 5 sa Santo Domingo Church, St. Martin de Porres Hall. At ano nangyayari? May iba, tinutukso, inahadlangan ng masama. Busy ako, marami akong gagawin, di ba? Kaya nga sabi nga, dahil ang person ng kasamaan, hihilahin tayo pabalik sa Kanya. Dahil ayaw ng masama na tayo magbago. Kaya lahat gagawin niya. Iinisin niya tayo, pahihirapan niya tayo, para lamang hindi tayo makapagpatuloy sa daan ng kabutihan. Totoo naman, minsan maiinis ka.
Kasi meron kang bagay na hindi mo gusto. Pero alalahanin mo, kailangan natin humingi ng tulong ng Diyos, ng lakas ng Diyos upang malabanan ang pwersa ng kasamaan na dumarating sa ating buhay. Kaya minsan pahihirapan ka, di ba pahihirapan ka? Kasi paglingkod ka ng Diyos, talagang charity, hindi ka pa nagtatrabaho ka, susweldo ka. Ngayon, ikaw pa magbibigay, ikaw pang gagastos. Amen? Pero sa ating lahat, kami po'y nananawagan at kumakatok sa bawat isa. Nawa, huwag nating pabayaan ang pinakamahalaga na pinagagawa sa atin ng Diyos. Hindi para magpakayaman sa lupa, kundi para ipalaganap ang kabutihan sa mundo. At para may palaganap natin ang mabuti sa lahat ng tao at para makagawa tayo ng mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Tingin natin ang tinig, ang salita ng Diyos. Ngayon pa lang, tayo ay maglingkod na sa Diyos. Kung ikaw ay binigyan ng resources, tumulong ka sa gawain ng Diyos. Kahit 50 pesos o 100, ano man yan na kaya natin, nabukal sa ating puso. Dahil pag pinagsama-sama niyan, maraming matutulungan na tao na gutom, na uhaw ang kaluluwa sa salita ng Diyos. At kung sila ay naituwid natin dahil sa tulong ng mga tulong ng bawat isa, nangaral ka, tinulungan mo ang gastusin ng gawain ng Diyos, ang lahat tayo ay isa o isang naging bahagi ng pagbabago ng tao, naging bahagi para ang tao ay mabuhay at hindi mamatay dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga. Kaya nga, dito sinasabi sa atin, di ba, na ano sabi sa atin ni Lord? Basahin ko lang po. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Amen? Kaya huwag niyo linlangin ang iyong sarili. Hindi maaring tuyain ng Diyos. Kung anong tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtanim para sa espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? So, ibig sabihin, ano dapat natin itanim? Yung mga nagtanim para sa espiritu, ani ng buhay. Ang mga tao lagi nagtatanim para sa laman, sa lupa. Kaya, aani ng pagkabulok mula sa laman. Kasi bakit? Nanghihilahin sila tumulong sa gawain ng Diyos. Nanghihilahin sila tumulong sa kanilang kapwa. Halimbawa, may 10 milyon ka, kapatid mo walang-wala, nahihirapan. Bakit niya matulungan? Halimbawa, meron kang 1 bilyon. Alam mo yung gawain nito, yung taong ito, nag-iisa lang. Ang atin lang yung sumusap. Di, kapag tumulong ka, aani ka ng espiritu. Anong espiritu yan? Kaligtasan ng ating buhay. Pagpapalat buhay na walang hanggan. Kaya nga kung ating mapapakinggan ang mga babae naglingkod kay Jesus, si Maria Magdalena, si Kusa, halos sinususan nilang ang pangailangan ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang mga alagad. Amen? Kaya sa ating buhay, kung tayo may pangaigit sa lahat, napakalaga rin na suportahan, tulungan natin ang tagapagdala ng mabuting balita ng Diyos. At tayo ay bibigyan ng Diyos ng kaligtasan, biyaya, pagpapala, kagalingan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga, bago tayo magtapos, sa ating lahat, kailangan natin humingi ng lakas sa ating Panginoong Diyos na malabanan ng puwersa ng kasamaan na dumating sa iyong buhay. Sa ating lahat na nagsusumikap maging mabuti, na nagsusumikap na magpahayag ng mabuting balita na ating Panginoon, ng ating pananampalataya. Patuloy po, sabi nga, di ba, kailangan natin na lakasan ang ating pananampalataya at pagkapit kay Jesucristo through the power of the Holy Spirit. Amen. Kaya sa ating lahat, nawa sa buhay natin, huwag tayong malungkot ano man ang mga sitwasyon sa buhay. Dahil mayroong Panginoong Diyos na tunay nagmamahal sa atin at hindi tayo kailanman pababayaan ng poong may kapal. Tayo'y kanyang paghagalingin, aayusin niya ang ating buhay, ililigtas, pagpapalain. Kung sa Diyos tayo makikinig, kung sa Diyos tayo susunod at mananalig. Amen? Kaya nawa sa ating lahat, tayo po ay manalangin
Awitin natin, Come, Holy Spirit. Lord, let your sweet healing power touch me and make me new. Amen. Lord, dinadalain ko sa iyo si Herminia Gallardo Laico, Anita Bondok, Cecilia Gabino, Chodolfo Gabino, Ligaya Reyes, Lisbeth Bisedo, Gigi Bigbar, Gloria Gonzalez, Paul John Eros, Eso, Jason Carl Alvarado, Lilia Alvarado, Fergal Chelian, ganyan din pulot si Annie Ablaza, si Malu Abrenica, si Efril Fajardo, si Angelica Gabino, si Raquel Cruz Sakay, Nanette Ramos Ocampo, Edwin Natividad from Manawag, Pangasinan, Chuk Junior Mutuk, Lance Israel Josie, Jason Abulencia. Lord, pagpalain mong bawat isa, pagkalumang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa lahat po, nawa, ang nais na tumulong, magbigay, mari po kayo i-message niyo po ako, i-PM, you can send sa GCash number 0915-487-7762. Ito po ang inyong kapanalig. Muli, nagsasabi maraming pong salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, ako po ang inyong lingkod, Sister Annalyn Bondok. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.